sa batas ng pagbabago. Ang lahat ng bagay sa material na mundong ito ay nagbabago. Ang sabi nga ng philosopher na si Heraclitus, no man ever steps in the same river twice, for it is not the same river, and he is not the same man. There is nothing permanent except change itself. Kitang-kita ito sa dalawang anak na binanggit ng Panginoon sa kanyang talinghaga. Ang una ay tumangging pumunta sa ubasan ng kanyang ama, subalit di kalaunan ay nagbago ang kanyang isip at sumunod sa utos ng kanyang ama. Ang ikalawa naman ay pumayag na gawin ang inutos ng ama, subalit hindi naman niya tinupad iyon. Ang batas na ito ng pagbabago ang siyang dahilan kung bakit sinasabi natin na ang Panginoong Hesukristo ay bumaba mula sa langit at nagkatawang tao para sa atin na mga tao at para sa ating kaligtasan. Hindi kasi tulad ng mga anghel na hindi nagbabago ang kanilang minsanang pagpapasya na paglingkuran ang Panginoon o hindi. Ang isip at kalooban nating mga tao ay pabago-bago, sapagkat habang ang ating kaluluwa ay nananahan sa ating katawang panlupa, sinasaklaw tayo ng batas ng pagbabago na umiiral sa sanlibutan ito. So nagbabago ang ating material na katawan, ating katawang panlupa, at kasama noon ay nadadamay sa pagbabago ang kaluluwang nananahan sa atin. Kaya nga dahil dito, hindi dapat sukuan ang paghahangad na maligtas ang taong makasalanan habang siya ay nabubuhay sa mundong ito. Ito nga ang dahilan ng kakulitan ng Diyos sa walang sawa niyang panawagan sa ating magbalik loob sa Kanya at magbagong buhay. Natatandaan pa ba ninyo yung talinghaga noong nakaraang linggo tungkol sa may-ari ng ubasan na matyagang nagpabalik-balik sa liwasan upang umupa ng mga manggagawa? Hanggat may liwanag pa, ay nag-anyaya siya ng mga tao na gumawa sa kanyang ubasan. Ganyan ang Diyos. Paulit-ulit niya tayong aalukin, tanggapin ang kanyang pag-ibig at kaligtasan. Hindi siya susuko hanggang hindi tayo mapapasa Kanya. Magwawakas lang ang Kanyang pag-aalok ng awa kapag pumanaw na ang ating kaluluwa sa ating katawan. Sa sandali kasi ng kamatayan, ang anumang disposisyon ng kaluluwa
ay hindi na magbabago magpakailanman. Dahil hindi na ito nakatira sa loob ng katawang sinasaklawan ng batas ng pagbabago. At yun. Okay? Hindi na magbabago ang disposisyon ng pumanaw ng kaluluwa, pero yung katawang namatay ay patuloy na magbabago. Ito'y maaagnas, mabubulok, at sa di kalaunan ay mauuwi sa abo. Magbabago pa rin yun. Yung kaluluwa, hindi na. Kaya nga, kung ikaw ay namatay na kaaway ng Diyos, kaaway ka ng Diyos forever and ever and ever. Pero ikaw ay namatay na nagsisisi sa iyong kasalanan, ang iyong kaluluwa ay kaibigan ng Diyos forever and ever and ever. Okay? Ngayon, kaya habang nabubuhay ang isang makasalanan sa mundong ito, may pagkakataon pa siyang magsisi at magbalik loob sa Diyos. Lahat ng kasalanan ay patatawarin ng Diyos maliban sa kasalanang pinaninindigan hanggang kamatayan. Sa kabilang dako naman, ang batas ng pagbabago ay dapat din maging dahilan para mag-ingat ang mga mabubuting tao. Hindi sila maaring magpakakampante sa matwid nilang katayuan sa mata ng Diyos dahil hindi naman nagsasawa ang demonyo sa panulukso sa kanila. Sa anumang oras ay maaari silang mahulog sa bitag ng tukso at mapahamak dahil sa paglayo nila sa biyaya ng Diyos. Tatandaan din natin na hanggat hindi tayo namamatay, hindi rin tayo tatantanan ni Satanas. Hindi siya hihinto hanggat hindi tayo mabitag at tuluyang mapaalipin sa Kanya. Kung paano ang Diyos ay walang sawang pag-aanyaya sa atin na siya'y ating balikan at paglingkuran. Hindi naman ang demonyo habang tayo nabubuhay ay walang sawa at walang tigil na tutukso sa atin para mapaalipin tayo sa Kanya. Alam ba ninyo ang kwento ng pagpinta ni Leonardo da Vinci sa kanyang obrang Last Supper? Yung mga larawan ng Last Supper na madalas ay makikita ninyo sa inyong mga kainan o kusina, malamang sa malamang yun ay version ng Last Supper ni Leonardo da Vinci. Ngayon, paano niya ginawa yun? Para mabuo niya ang obrang ito, naghanap siya ng mga lalaking magmomodel para sa kanya. Uupa siya ng mga lalaking uupo, magpupusing, tapos ito'y iguguhit niya.
Sinimulan niya ito sa pamagitan ng paghahanap ng pinakagwapo at maangong lalaki para maipinta bilang Jesus. Pagkatapos, inisa-isa niya ang mga apostoles na kasalo ng Panginoon. At sa wakas, kailangan niyang ibuhin si Judas Iscariote, yung nagkanulo kay Jesus. At para magawa niya ito, pumunta siya sa bilangguan at hinanap ang pinakahalang na kriminal. At noong natapos ang pagguhit kay Judas, nagsalita ang modelo kay Da Vinci. Sabi niya, hindi po ba ninyo ako natatandaan? Umupo na rin po ako noon dito para magmodelo sa inyo. Ako po yung naging modelo ninyo para kay Kristo. Nagulat si Da Vinci sapagkat hindi niya akalain pwede palang mangyari na ang isang huwaran sa kabutihan ay magbago at maging isang marawal na makasalanan. Kaya mga kapatid, huwag tayo magbalaki ng kesyo, mabuti tayong tao, makadiyos at palasimba. Kasi maaring bumaliktad ang ating disposisyon sa buhay at masayang lang ang naipundar sa atin ng biyaya ng Panginoon. Sinabi ni Jesus sa mga saserdote at mga pinuno ng bayan, ang mga publikano at ang mga masasamang babae ay nauuna pa sa inyong pasako sa kaharian ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan Bautista at pinakilalang matuwid na pamumuhay at hindi niyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. At nakita niyo ito, pero hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Bakit? Bakit hindi nakinig ang mga saserdote at matatanda ng bayan kay Juan Bautista? Ito ay sapagkat masyadong bilib na bilib sila sa kanilang kabutihan. Kaya hindi nila akalain kailangan pala nilang magsisi sa kanilang kasalanan. At dito sila nagkamali. Ang akalain hindi na sila kailangang magsisi pa dahil sila ay mga tinitingalang huwaran ng relihiyon. At lahat tayo, mga kapatid, tatandaan nyo ay makasalanan. Kahit kaming mga pare ay mga makasalanan. Akala ba ninyo na kaya kami nag-aalay ng misa ay dahil inaakala namin banal na kami? Ay diyan kayo nagkakamali. Sapagkat sa aking pagkaunawa, ako ang pinaka makasalanan sa ating lahat na narito ngayon. Nalalaman kong hindi ako karapat-dapat
na mag-alay ng banal na paghahain. Sa katunayan nga, ginagawa ko ang pag-aalay ng misa unang-una bilang pagbabayad huri sa sarili kong mga kasalanan. Sa lumang offertory prayers ng misa, sinasabi ng pare, "Accept, O Holy Father, Almighty and Eternal God, this spotless host, which I, thy unworthy servant, offer unto thee for my innumerable sins, offenses, and negligences." Walang sino man sa atin ang pwedeng magpakakampante sa inaakalang kabutihan natin. Lahat tayo ay makasalanan. Kailangan natin magpakumbaba. Kailangan natin magsisi sa kasalanan at magbalik loob sa Diyos kung gusto natin maligtas. Sapagkat sinabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel, ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya at hindi mamamatay. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida.